afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Philippine Channel. Ang inyong pong lingkod. So today is February 1, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Rojas West Tower Residences at Commonwealth by Century Residences at dito sa may Batasan Hills, Quezon City. At dadalhin po natin ito 2 drops. Una sa may Vincent's Hall sa may Rojas Avenue, UP Campus Diliman, Quezon City. At final destination sa may Xavier Hills Condominium Tower sa may N. Domingo Street, Valencia, New Manila, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin itong ating susunod na misyon. Kay Police Senior Master Sergeant Dayan Barimo Tenido at kanyang balutong kulang na
maganda. Buhat-buhat na naman. Kasama, nilagay ko sa bodega. Wala naman po kayo. Tapos naman, ayun lang po ginawa nila. Nahanap nila ako. Anya, bandang alas 8 ng gabi noong January 16, pinapunta siya ng mag-asawang suspect din sa kanilang bahay. Sa garahe daw siya nanatili at pinanong ang asawa ng agent kung ano ang ikabibili sa labas. Nakita daw niya ang agent at isang babae na pumasok sa bahay. Maya-maya, lumabas ang asawa ng agent at sinabihan siyang huwag munang aalis at tulungan siya. Pero makalipas ng ilang oras, lumakas daw bigla ang tutok sa loob ng bahay at nakarinig siya ng kakaibang tunog. Tunog po talaga ng baril. At pagbukas siya ng pinto, Doon na lang po nakita na. Yun na nga po, binaril na nga po. Hindi ko nilalang babae na nasa loob po. Na nakaganyan. nagtanong na siya kung anong nangyari. Pero sa halip na sagutin ay pinagbantaan siya. Kung magsasalita, ikaw ang isusunod ko. Hawak na ng QCPD ang tatlong suspect at nakatakda silang sampahan ng reklamo. Kanina, inaresto na rin ng QCPD ang asawa ng biktima na si Police Senior Master Sergeant John Molinido na nauna nang itinuring na person of interest. Nakausap ko ba ang nasabing pulis ilang minuto bago siya inaresto ng QCPD. Tinanong ko ang kanyang komento sa pagdawit sa kanya ng agent sa pagpatay sa kanyang asawa. Pinapanood mo yung interview ng agent. Bakit sinuturo kayo, sir? Nakabit na muna. Ayon naman sa pahayag sa Facebook page ng Remando Law Office, sumuko at hindi inaresto si John Molinido na kanila raw kliyente. Wala pa raw inilalabas na arrest warrant laban sa kanya mula sa isang korte. Kagabi nagpunta ang mga otoridad sa isang bahay sa Santa Maria, Bulacan para hanapin ang isa pang suspect. Pero di ko silang makita ang target. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Tinapahan ng Securities and Exchange Commission ng reklamong kriminal ang Villar Land Holdings Corporation. Ayon sa SEC, para ito sa market manipulation, insider trading at misleading disclosures na nagbago ng share price ng kumpanya at luminlang sa mga investor. Tinapahan ng Villar Land sa dating Golden MP Holdings Inc. ng reklamong paglabag sa Securities Regulation Code. Bilang sa mga respondents, sina Villar Land chairperson at dating Senador Manny Villar, dating Senadora Cynthia Villar at kanilang mga anak, kasama sila incumbent Senators Camilo Villar at Mark Villar. Inireklamo rin ay magkaugnay na kumpanya at mga opisyal nito. Yan ang Infra Holdings Corporation na pag-aari ng kapatid ni Manny Villar at ang MGF Construction. Ayon sa SEC, sangkot ang mga naturang kumpanya sa trading activities na gumawa ng artificial demand at sumuporta sa presyo ng Villar Land shares. Nagugat ang mga reklamo sa investigasyon ng SEC sa public disclosure at trading activities ng Villar Land. Batay sa financial statement ng Villar Land noong 2024, nasa 1.33 trillion pesos total assets at 999 billion ang income na kanilang indineklara, higit na mas mataas sa 1.46 billion pesos sa naunang taon. Ang pagtaas dahil anla sa revaluation ng real estate holdings. Ayon sa SEC, isa na publiko ang assets at income bago mo man natapos sa external audit ng kumpanya. Sabi noon ng independent auditor ng Villar Land, hindi pa natatapos ang pag-audit ng financial statement. Nang naisumiti na ang audited financial statement, lumabas na nasa 35.7 billion pesos lang ang total assets. May alegasyon din ng insider trading laban kay Senator Camilo Villar. Pumilihan nilang senadora ng 73,600 shares noong December 2017 bago inilabas ang isang corporate disclosure na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng shares. Binawi rin daw ng SEC ang accreditation ng property appraiser ng Villar Land at pinagmulta ng 1 milyong piso na matukoy na unreliable o hindi maasahan ang valuation reports nito. Sa isang pahayag na nakuha ng GMA News Online mula sa Villar Group, sasagutin daw nilang lahat ng alegasyon kapag formal na nilang natanggap ang mga reklamo. Susubukan namin kunin ang pahayag ay iba pang inireklamo ng SEC para wala pa silang tugon. Abiso po sa mga motorista, simula po ngayong gabi, may pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng North EDSA sa Quezon City dahil po sa pagdurugtong ng Mariles ng MRT-7. At nakatutok na! Jimmy?
Kaya pinapayuhan ng mga otoridad ang publiko na magplano ng kanilang mga biyahe, sundin ang traffic advisories at maglaan ng dagdag na oras dahil nga yan sa pagsasara ng ilang kalsada dito sa North EDSA para sa construction ng MRT 7. Isasagawa ang pag-angat at pagkakabit ng turnback filter, ang baka na magdurugtong sa dulong segment ng MRT 7 North Avenue Station at na nakatayo ng tail track o riles sa West Avenue. Malaking tulong ito para sa daloy ng mga tren ng MRT 7, lalo na sa pagbalik ng mga ito sa estasyon. Po yung segment ng riles kung saan po magta-turn back, saan po parang turn yung ating pong trend at kinakailangan dito para sa ating operations by 2027. Ang turnback girder launching ay sasagawa ng DOTR at SMC Mass Transit 7 Incorporated. Napakalaki po at napakabigat ng mga steel girder po. Kinakailangan po siguraduhin natin na ligtas po ang ating mga filters habang tinatayo po natin itong mga doors. Apektado nito ang EDSA North Avenue, EDSA West Avenue at North EDSA mula Landmark Trinoma hanggang sa tinatayo pa rin Unified Grand Central Station. Sa EDSA northbound o patungong Balintawak, 2 lane ang isasara, 24 oras mula February 1 hanggang May 8. Sa piling gabi naman mula February 1 hanggang May 19, isasara sa pagitan ng 10 p.m. at 4 a.m. ang North EDSA mula Landmark Trinoma hanggang Unified Grand Central Station. Sa EDSA southbound o patungong Cubao, 2 lane din ang isasara 24/7 mula February 15 hanggang May 18. May full nighttime closure din sa piling gabi mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. Hindi rin muna madadaanan ng West Avenue EDSA mula March 24 hanggang April 29, 10 p.m. hanggang 4 a.m. Sa mga araw na may full road closure, magpapatupad ng zipper lane. Ibig sabihin, magka-counterflow sa kabilang lane ang mga sasakyan. Naglatag na rin ang alternatibong ruta para sa mga motorista. Nakaantabay at magtutulungan ang mga traffic enforcer ng QCLGU, MMDA at DOTR contractors para sa maayos na daloy ng trapiko. Minimal daw ang epekto sa trapiko kapag partial ang nighttime closure, ngunit mas ramdam ang daloy kapag may full closures. Ito po ay napaka-importanting step para po matapos yung MRT7 at pag natapos naman po ito ay siguradong magdudulot naman po ng kaginhawaan lalong-lalo na sa ating mga commuters. Pero ngayon pa lang nasa-stress na ang ilang motorista. Ang ilan kasi sa nakausap namin sa mall ang terminal ng mga jeep kung isasara raw ang North Avenue, saan sila dadaan. Laki na pala rin talaga kasi malayo iikutin eh. Saan kami dadaan? Ano iikot? Ikot pa ng EDSA ay kung mahuli naman kami doon. Matapos ang girder launching activities, pagbabalik sa normal ang northbound lane sa May 8 at ang southbound lane sa May 18. Pia, pagdating naman sa MRT 7 ayon sa DOTR, plano nila o target nila na sa second quarter ng 2027 maging operational na ang 12 estasyon mula sa Sacred Heart sa Caloocan hanggang dito sa North Avenue sa Quezon City. At yan ang latest mula rito. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Susunod, hulikam na hit and run sa EDSA. Motorsiklo, tinakasan ng nakabanggang kotse. Dahil ko sa Mga kalsada sa Negros Occidental nagdisulang ilog dahil sa baha. at atraksyon sa Mariveles Bataan na misulang 5 mga daliri sa mapa. Yan at iba pa, tutukan sa 24 oras weekend. Proteksyon ng mga bata kontra tigda, polio, tetanus, Hep B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetanus at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga.
Proteksyon ng mga bata kontra sigla, polio, tetanus, Hep B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetanus at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo kung inutos sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Department of Health, bawat buhay, mahalaga. Ang iboto ninyo yung gwapo, matalino at nag-aaral abroad. Automation on GMA presents. Nananalaysay sa mga dugo nating maging kapitan. Gusto mo ba talaga sa akin matapos yan? Eleksyon. Ang unang dapat gawin ng malipat umuwi sa balur niya. Hey! Pag-misto lang Newton. Pinapakilala ko ang bagong kapitan, si Chili! Magbabalik ang Reyna. Shiri Ray Village Madman begins Tuesday, 11:30 p.m. on GMA. Ang GMA Integrated. Ay! Napasigaw na lang ang isa sa mga nakakita ng pagsalpok ng kotse ito sa isang motorsiklo sa kahabaan ng EDSA. Imbes na huminto, nagtuloy-tuloy lang ang pulang kotse habang napahiga sa kalsada ng rider ang kanyang angkas. Ayon sa pulisya na sa maayos na kalagayan ang dalawang biktima na handang ihaplas ang nakabangga sa kanila. Nahanap pa ang driver ng pulang sasakyan. Posible siya maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and physical injury. Natagpo ang patay sa Malolos, Bulacan ng isang pulis na isang linggo nang nawawala. Patay sa spot report sa pulisya, binaril sa batok at saka isinilid sa isang human-made tomb ang katawan ng biktima. Nakita rin doon ang helmet at stop box sa kanyang motorsiklo. Nahanap pa rin ang gunman na ayon sa pulisya ay nagtungo sa bahay ng ilang testigo at inamin ang pamamaril. Patay sa investigasyon, hindi raw nagustuhan ng gunman na naging biro sa kanya ng biktima. Lumabas din sa investigasyon na nasaksihan ng isang pulis ang krimen pero hindi niya agad inaresto ang suspect. Hawak na ng pulisya ang pulis na suspect at isa pang suspect na nakatira na kung saan nakita ang katawan ng biktima. Siyang pagsangkot ang tinutugis din. Subukan namin muna ng pahayag ang pamilya ng biktima pero tumanggi sila. Dismayado po si DPWH Secretary Vince Dizon nang datnyan niyang hindi pa tapos ang ilang mga proyekto sa Bicol. Ang isang flyover na nakakontrata sa mga Disaya at sa kapatid ni dating Congressman Zaldico, wala pa po sa kalahati ang natatapos. Nakatutok si Darlene Kai. Mga nakatiwangwang na poste ang dinatna ni DPWH Secretary Vince Dizon ang inspeksyon nilang dapat sana'y malabog flyover sa Albay na 2021 pa sinimulang itayo. Clear even pa yan. Obvious naman. Pag-ina pa ito na. 12% pa lang ng kabuang 700 metrong flyover ang nagagawa. Dalawang kontratistang gumawa ng 159 million pesos na proyektong ito. Ang Hightone Construction and Development Corporation, ang kapatid ni dating Congressman Zaldico na si Christopher Co, at ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ng mga Diskaya. Kasama ang dalawang kumpanya sa listahan nilabas si Pangulong Bongbong Marcos ng top 15 contractors na naka-corner ng 20% ng lahat ng flood control projects sa bansa. Magaling problema talaga itong dinadanas natin dito sa Bicol kasi ang daming sunwest at ang daming high tone nandito. Alam naman natin, hindi na pwedeng makontrata yung sunwest sa high tone kaya kasi may mga kaso na frozen na lahat ng accounts na. Ngayon, sa Brady, kapabit na natin ang bago. So, may pondo naman to for 2026. Kailangan na nga ipabit, terminate si Diskaya, natapusin na natin. Dismayado rin si Dizon sa inabutang estado ng konstruksyon ng Bicol Regional Medical Center sa Daraga Albay. Mula nang simulan ng proyekto ng 2023, 4 pa lang sa 10 palapag ang natatapos. Minus 16% yung bigay magaling. Sinuspindi raw kasi ang paggawa sa ospital dahil kailangang baguhin ang disenyo. Pero masyado rang matagal ang pagkakabinbin, sabi ni Dizon. Kaya 36% pa lang nagagawa sa ospital na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. I will have to talk to DOH kung ano yung bilago. 7 months is too long for a design revision. Masyado matagal. Masyado na yan. Ipatatawag at pagpapaliwanagin din daw ni Dizon ang kontratista ng proyekto. Napakahalaga pa naman daw para sa buong Bicol Region na magkaroon na ng malaking ospital. We have
sometimes we have more than 600 patients at one time. So ang kaya ng nitong available natin is about 300 to 400 lang. So malaki ang backlog natin. Kaya nag-close back by Secretary, kailangan fast track natin ito. Sisikapin daw ng DPWH na matapos ang Bicol Regional Medical Center sa susunod na taon. Pinamamadali na rin ito ng pagpupuli sa isang bahagi ng Maharlika Highway sa Albay. Sarado ang isang lane, lubak-lubak din at tira ang daan. Ito, paspasan nila lahat to. Kasi pagdating ng highway, tapos may mga close lanes ka dito, tapos na isang traffic dito. Ha? Oo. Napapanood ka sa TV, sa social media. Ayan sir. Ibibigti ka ng mga taga-Albay dito pag ito nagawa yan. Nauna nang ipinangako ng DPWH ang rehabilitasyon ng buong Maharlika Highway. Iniutos naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Civil Aviation Authority of the Philippines na paglaanan ng 200 to 300 million pesos ang pagresolba sa issue ng Bicol International Airport sa National Grid Corporation of the Philippines. Limitado lang kasi ang nagagamit sa kanilang runway dahil may sagabal na transmission line. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Malabo na raw na makapag-chacha o charter change sa Administrasyong Marcos ayon kay Senador J.D. Ejercito. Pinalutan yan matapos ang pagpapatibay ng Korte Suprema sa pagbasura sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Ang Malacanang naman sinabing hindi ito pinag-uusapan. Nakatutok si Jonathan Andal. Walang usapan ng chacha sa Malacanang. Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos sabihin ni mismong Senate President Tito Soto na susuportahan niya ang pagbabago sa konstitusyon o charter change matapos katigan ng Korte Suprema ang desisyon nito noong July 2025 na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ng palasyo, nakatuon lang ngayon ang Pangulo sa ekonomiya at hindi pinag-usapan ng chacha sa huling meeting nito sa kanyang economic team noong Biyernes. Pero sabi ni Yusek Castro, kung may mga nagawa ng hakbang tungkol sa chacha, aaralin ito ng Pangulo. Sabi naman ni Senator J.D. Ejercito, malabo ng mabago ang konstitusyon sa ilalim ng termino ni Marcos Jr. Wala na, halos 2 taon na talagang mahirap na yata ihabol. Sa ngayon, no? Open po ako dyan, pero pag-aralan muna natin kasi pag binuksan mo yan, maaaring mabuksan na rin yung ibang mga bagay, no? Hindi na yung isang provision. Sabi naman ng Akbayan Party List na minorya sa Kamara, hindi ito ang panahon para sa chacha. Yun naman natin na pagkakusan na usapin ang pagbabago ng konstitusyon, abay kung saan pwede pupunta na yan. At yung latest fear natin ay magamit yung pag-amenda sa konstitusyon para sa mga anti-people na mga amendment sa ating konstitusyon. 1987 pa ang konstitusyon, halos 4 na dekada na ang tanda. Kaya may mga mambabatas na nagsabi, kailangan nang i-update ang saligang batas. Sa Biyernes, February 6, tapos na ang 1-year war rule at pwede na ulit magsampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi ng Akbayan Party List, nausap na nila ang mga citizen complainants na posibleng mag-hain ulit ng bagong impeachment complaint sa VP. Huwag lang daw sanang may mauna mag-file ng mahinang impeachment para lang umandar na ulit ang 1-year war rule. Samantala, ang impeachment complaint naman laban kay Pangulong Bongbong Marcos sisimulan ng dinggin bukas ng House Committee on Justice sa pamumuno ni Congresswoman Jervel Luistro. Ang agenda, initial consideration ng 2 verified complaints sa Pangulo. Una, ang inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Congressman Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Ikalawa, ang inihain ng Makabayan Coalition at inendorso ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Elago at Kabataan Party List Representative Rene Co. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Sige po, ingat po. Nag-discount. Bilang niyo ba sa daliri ang mga napasyalan ng atraksyon sa Pilipinas? Sa Bataan, merong group kung Ayan, so drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.